Just Thank you. travel. Yeah, Tony. thank Go ahead. you. So, it's time for Frida Talks with me. Pero bago mo basahin ang letter mo, makakasama natin ang isa sa mga makakatulong sa iyong letter sender. Yes! Nasa Zoom po, via Zoom, si Mr. Monty Toledo, ang Executive Director ng Serene Persona Enhancement Center. Good afternoon, Monty! Good afternoon po. Welcome. Good afternoon po, Mamo and Papu. Good afternoon. Thank you so much for joining us via Zoom. Ang Serene kasi ay nasa... Saan po kayo ngayon na branch? Laguna po. Laguna branch kayo ngayon. Yes. So mamaya sabihin natin kung ano ni mga branches at kung saan-saan ang branches ng Serene. Pero ito muna, Monty, may sumulat kay Tony na Yes. ikaw ang magbibigay information about this and tulong. Yes. So, dahil ang topic ng letter natin today is very sensitive, we thought it would be best to invite a specialist. So, our letter sender today is Belle from Quezon City. Dear Go. Dear Tony, I'm reaching out to you because I'm extremely worried about my son and his future. Mahal na mahal ko siya, so it's not easy for me to talk about him in a bad light. But I don't think I'm able to help him on my own anymore. He doesn't leave the house anymore. He doesn't talk to anyone in person. He even forgets to shower or just clean after himself because he's become that focused on playing games. He's been this way for as long as I can remember, but recently he's gotten much worse. He's become physically violent with me. The other day, I went down to his room to check up on him, but he immediately screamed at me and started throwing his things at me. I wanted to cry because I was terrified and didn't know what to do. He's never had a job, and we've both been living off of my job alone ever since my boyfriend left us. Yesterday, I tried to encourage him to apply for one in hopes that it would motivate him to be more productive. But he just yelled at me again. Not only that, but he spends all of his allowance I give him in online games. Nah. Online games. Any advice at all would be helpful at this point. I'm so worried about it. Ayan. Salamat po. Ang sumulat sa'yo ay ang nanay. Yes. Si ang nanay ay si Belle Belle from of Quezon City. So Monty, mukhang ano bang sintomas na nakikita natin dito? Ano mga signs mula sa letter sender na nanay, na si Nanay Belle? Yung gaming addiction kasi, more on internet ngayon. Although, makukuha mo rin doon sa mga video games like yung yung PlayStation, yung mga ganon, yung mga Nintendo. Pero yung addiction, mas malakas sa yung internet gaming. So yung gaming addiction, makikita mo, lalo yung sinabi na sa sulat, Music. na may loss of control na siya sa mga gaming habits. So naapektuhan, may negative consequences. Ito yung sa personal niya, sa physical niya, so sa hygiene, hindi na siya naliligo. Siguro wala na siya ganang kumain. Tapos yung social, so nagiging nag-isolate, nasisira yung relasyon niya dun sa mga sa family, sa mga siblings, o dun sa community. Yung spiritually bankrupt din siya. So, wala siyang time to go to yung mga church activities. Tapos, itong behavior, no? So, yan ang number one na sinisira sa kanya. Sumasagot na siya dun sa pamilya niya kasi naiistorbo siya dun sa kanyang gaming yung focus, no? So merong pumipigil, merong nagsasabi sa kanya, ganyan. So yung addiction kasi na-develop yan pagka nakakatikim siya ng yung winning, yun yung high niya. Pag natatapos niya yung game at talaga naka-design yun, no, na merong mga addictive talaga yung games. Kasi yung pag nananalo siya, andun yung high niya. So parang katulad din sa gambling yan, no? Although walang involved na pera dito, ito yung ang pagkakaiba lang nila, itong gaming addiction kailangan ng skills and yung galing niya, yung reflexes niya sa paglalaro, while yung gambling kailangan ng pera, it's a game of chance and luck. So pareho sila, no, na nakaka-damage sa pagkatao, and
yan yung mga sintomas, yung tama kayo sinulat. No? So sa tingin ko medyo matagal na siya na naglalaro at hindi na-address yung addiction niya. So siguro hindi nila alam kung paano gagawin. Ayun. Yun po, papo. So, Sir Monty, based po sa letter, talagang nagiging violent ba ang mga addict sa video games? Yes po, meron kaming case na tinanggal lang yung internet. Halos sinaksak nung bata yung yung mata ng nanay. Hawak yung ballpen o anong nahawakan yung sharp object para lang dahil nadidisrupt yung kanyang kasi yun lang tingin ng mother na paraan para matigil siya paglaro. Binunot yung siguro yung electricity at yung wifi. So ngayon, naging violent yung bata bago pinasok po sa amin. He was, I think, 13 years old nung dinala sa amin. Now, okay na po siya, nag-aaral na, hindi na siya naglalaro, and he's nasa ibang bansa na rin po, doon na siya nag-aaral, kinuha na rin ng mother na OFW. Yeah. So, talagang magkakaroon po ng ng magiging violent reaction, lalo kung na pinipigilan niyo po yung addiction niya. Any addiction po, kahit sa gambling yan o substance abuse, talagang hindi dapat ganun po yung approach niya, no? Kasi mas mahalaga sa kanya yung gaming kaysa doon sa pangaral, kaysa sa kanyang pag-aaral, kaysa sa kanyang trabaho. Mas nakafocus siya yung addiction niya. Mas yun ang inuuna niya kaysa sa ibang bagay. Monty, ang question ko, bakit gano'n ang effects sa mga na-addict sa video games? Wala namang chemical. Kumbaga na pumapasok sa kanilang katawan. Unlike, di ba, drugs. Di ba, shabu. Substance talaga yun. Hindi naman diba? talagang Cocaine. ini-inject. Meron ka talagang ini-intake na na chemical sa katawan mo. But in gaming, it's just a natural high, di ba? Kapag naglalaro ka, of course, may monetary yan. Paano natin i-explain yung effect paano natin ma-differentiate yung addiction sa drugs at sa paglaro ng video games? Is it like similar to gambling also? Na dahil may kapalit na pera? Ganun ba yun? Similar po in a way na yung dopamine kasi, yung ating reward system, no, nakukuha natin yan sa mga activities, sa mga yung mga gambling, sa games, sa sports, ganyan. So itong yung sa gaming addiction kasi naka-design talaga, dinesign itong mga gumawa nitong game na magkakaroon ka ng interest talaga dahil yung paano matatapos mo yung parang merong stages of di ba? Parang siya. So yung high niya pag nagawa niya yon, parang achievement sa kanya yon, parang isang masaya siya pag kahit naman sinong nananalo nanalo ka sa isang bagay. Yung gaming kasi although walang involvement na money, hindi katulad ng gambling, no? Dito muna tayo doon sa gaming, yung laro lang talaga siya. Naka-design talaga. Grabe ngayon ang yung kaya mga yung nangyayari na sila nadadala sila. Lalo kung medyo violente yung game, no? Hindi katulad noon Mario lang tayo panahon natin. Medyo entertaining yung laro. Ngayon hindi na may mga violent na games, no? Na papasok like yung mga GTA noon, kung natatandaan niyo po, yung mga nagmangarnap, papatay, ganon. So parang natutuwa pa sila doon sa Depends yun, on the yung person, not applying to. kaya Si Tony, baka may gustong idagdag. Yes, Tony, ikaw nag-games ka rin, Oo, di ba? actually may discussion kami dito ni Sige. Tony Explain tungkol sa violent games na you just mentioned, no? Unlike mga Mario na very wholesome. Opo. Tony, Actually, meron akong final question po kasi I think relevant po to. Do you think may pagka-overlap din sa depression kasi ayaw niyang mag-hygiene, ayaw niyang lumabas, parang antisocial na siya because of these games? Yeah. Yung gaming addiction causes depression. Mhm. No? Kaya siya nagkakaganon. Lalo kung hindi niya magawa yung part na kailangan ma-achieve niya yung goal, no, para makalipat siya ng mga stages. So naiinis siya kasi actually talagang dinesign naman dun na hindi mo talaga matatapos yon. Kaya sabi nila doon sa Never studies, ending. 90% hindi tinatapos
Kasi talagang mahirap. Kumbaga, dinesign nila na hindi mo talaga magagawa yon. So, Parang you it's keep on the playing. Para sa tingin mo, Totoo po. matatapos mo yon, yung at ma-achieve mo yon. Kasi andun yung yung ligaya mo, yung saya pag nanalo ka. Kahit sinong nanalo no? Manalo ka sa loto, manalo ka sa dun sa diba? Ito kasi talagang dinesign ng mga gamers yung nag-create ng program na yon. Na kakaiba unlike before. So ngayon talaga nagkakos talaga ng depression 'yan. Kasi lalo kung hindi siya nananalo or hindi niya nagagawa yung ma-achieve yung parang pinaka end nung game na yon. Pag nadidepress siya, nai-istorbo ng konti, kain na, halika rito, nagagalit siya, nagre-react siya, iba. So, sabi, pasok ka na, malilate ka na. Pati yung sa school, hindi niya magagawa. So, pag napapagalitan, the tendency is mag-isolate siya, magtatago dun sa room, at lalaro, magpo-focus siya dun. Monty, I asked Tony kasi she plays games and our son also plays games. Although they don't play violent games, no? So I asked her right now na pag naglaro ka ba ng violent games, may effect ba yon sa taong naglalaro to the point na naging violent siya kaya nagkakaroon ng mga shooting incidents, di ba, sa mga schools? Ang sagot mo doon, Tony, is para marinig ni Monty? Ang Obviously, point of view, I don't want to speak over any specialists or professionals, pero in my opinion, I rarely do it. Pero when I do play mga games na ganun, it doesn't really affect me. So I think it depends on the person and their state of mind already. Parang it can only influence so much based on the person, in my opinion. Wala bang monetary na Reward. It depends which games you play. Not every game has an in-app pero yung violent purchase. games, what do they get out of it? Parang Aside it's from like the high. in my opinion, it's parang not based on myself. From what I've heard, it's parang this dopamine rush of winning. Sir Monty said, it's like you keep going and going and going until you win. Parang the game is it's a never-ending kind of system. And then you're like, next game I'll win. I'll stop next game. And then you just keep going and going and going. Ganun siya eh. Pa rin talaga. Yeah. Parang gambling din. Yeah. Pero Monty, what we need to know is when someone plays violent games all the time, does it have a direct effect on the behavior of that person that he or she or whatever becomes violent too? Actually, just sa gaming internet disorder po, millions po naglalaro niyan no, ng ganyan ng games, no, sabi nga nung Kaya lang ilang percentage lang po talaga nahuhook doon. So ang sabi doon sa studies, maaring meron na siyang parang ADHD o meron na siyang personality disorder noon, plus na combine nitong laro. Kasi hindi naman ako naglalaro din noon ng mga GTA, nangangarnap ako ng pero hindi naman ako naging karnaper, no? Kaya naglaro ako ng mga Farmville, hindi naman ako naging magsasaka. Kasi minsan sinasabi nila dahil doon sa video games. But actually, hindi naman po yun no? Meron talagang diferensya na yung bata, no? Na-combine pa nitong addiction niya sa games. So all the more, po siya. Kumbaga na-hook at naging violent siya. So actually, meron ng violent behavior na siguro, may violent disorder na. Tapos nasulsulan pa siya nitong yung game, no? Na akala niya okay lang. Kasi naman no? Lalo itong parang escape, no? Escape sa reality. Ang coping nangyayari sa buhay niya, mechanism, ganun. Yes. Tama ka, Tony. Pwedeng sumasailalim sa depression or kalungkutan yung tao na yun. Doon niya nakikita yung kaligayahan niya. Yes. Kaya na-addict siya ron until, di ba, makonsume na siya ng games at hindi niya na ma-distinguish yung reality sa hindi video totoo. game. Too much of anything is bad kasi. Totoo. Pero tama yung sinabi ni Monty, I'd like to agree with you na hindi porket may violent game, lahat magiging violent. Depende yun sa talaga tao, yun personality ng tao, di ba? Yun kung anong klaseng personality. Kaya nga po, excuse me po, kaya walang gamot ang po dyan hindi ginagamot yung gaming addiction. Walang direct medication. Ang inaayos lang po doon yung depression. Gagamutin yung depression para maka-cope doon sa CBT, yung cognitive behavioral therapy, yung mga psychotherapy, counseling. So, yun lang po ang talagang
magagamot po yung tao dyan sa gaming addiction, doon sa Oo. mga therapy lang po. So, Wala pong Monty, gamot yan na medication. Ayan, paliwanag mo na sa amin, ano ang ginagawa ng Serene Persona Enhancement Center sa mga na-addict sa mga games? Paano gagamutin? Opo, there are 3 ways para ma-address po yung ganyang problem. Una po, yung merong self-help groups po dyan. We call that Gaming GA, Gaming Anonymous, merong Gamblers Anonymous. Yan po ang self-help groups na hindi mo kailangan pumunta sa rehab. No? Minsan nakukuha po dyan sa mga old-timers, yung mga dating napagdaanan yan. At marami na po, you can just Google lang po kung saan yung mga GA po dito na malapit sa lugar nyo, pwede ho mag-attend sila doon. Second po, therapy po. So itong therapy po, yung discipline po na magagawa doon sa yung therapy na po. So ayusin po yung psychosocial po niya na nasinira po nitong gaming addiction. Ito po magagawa sa loob ng center po. And yung third po, ito yung sa psychotherapy, yung cognitive behavioral therapy na yung mga professional po makagagawa niya. Doon sa amin po, sa Serene Persona, magagawa po yung 3 kasi meron kami lahat po noon sa loob. Yung CBT, yung mga psychosocial mga therapy, counseling, plus yung mga GA po. Merong mga group po yan na pumupunta po sa center para i-conduct at i-announce, to inform them na after your rehab, you have to attend this yung mga fellowship, yung GA. Parang po yan sa church. So parang merong core group sila, parang ganun po na sila rin na nagtutulungan. Kasi once na nasa labas na po, wala na kaming control, no? So the best talaga na is to recommend them na mag-attend ng mga self-help groups po na which is available naman po kahit saan po dyan sa Manila at kahit sa Luzon. Ano kayo kukontakin na Monty kung sakali may mga gustong kumonsulta at humingi ng inyong tulong? Yes po. Opo. Kontakin po kami dito sa Serene Persona. The number is 0917-885-1846. Thank Dahil you, sir. yun po yan, o kaya dito sa aming website, yung Serene Persona Enhancement Center sa Facebook page po namin. Thank you so much. maraming salamat po, Thank Mr. you. Monty Toledo, Executive Director ng Serene Persona Enhancement Center. Thank you for all of your advice po. I'm sure matutulungan po si Belle of Quezon City. Thank you. Thank you. Yeah. Thank So, you. please follow the Dear Tony page, guys, on Facebook. And of course, stay tuned to my Cos Planet cosplay event. Collab at the Sheraton Manila Hotel, October 30 to 31. It's going to be a really big event for cosplayers. So if you have any children poor into cosplaying, let them know, please. And also, we're accepting merchants, only 3K a day, which is really cheap. And if they're sharing with another merchant, it's only 1,500 a day. So para sa po mga teen at young adult na may problema, pwede kayong mag-email sa akin, deartonybabaw@gmail.com. Hintayin ko po ang iyong mga kwento na bibigyan natin ng solusyon. Tandaan po, may solusyon naman sa lahat. Minsan kailangan mo lang ng tulong. Salamat po. Love, Tony. Okay, eto, level up ang perfect summer song ng ating little CEO na si Crizel. Ginamit